Medyo balanse kasi nga may mga parte na maganda, lalo na yung sa dulo. Kaya lang yung sa mga positive, parang it remains to be seen. Tingnan natin, yun ba talaga? Yun ba talaga mga datos? At yun ba talaga yung katotohanan? Ang parteng pinalakpakan ay yung sa dulo. In other words, he saved the best for last. Diba? Yung tungkol nga he was running after the corrupt people, those behind itong mga flood control projects na yan, na yung iba mga ghost projects, yung iba mga, yung mga hindi naman maayos, yung mga pagkakagawa, kaya nga palala ng palala yung problema natin sa flooding. So that was really a good one, kaya pinalakpakan. And sana, ang ano ko lang is that i-pursue talaga niya yan ng seryoso, ng determinasyon, na may determinasyon na he should walk the talk, yung sinabi niya tungkol doon. Yung pagpapanagot din dun sa mga water districts na mga very poor at maraming reklamo sa services. Diba? So yan ang mga natatandaan ko na maganda yung mga naging reaction. Also about the laptops. Sabi niya, no more anomalies when it comes to the purchase of laptops, especially for public schools. No, meron tayong mga iba pang mga narinig na maganda, pero parang mahirap din paniwalaan. Yung parang magdududa ka, totoo kaya yon o kaya talaga bang ganyan? I'm of course referring to yung mga sinabi niya about PhilHealth, yung mga sinabi niya about the health sector, na ang dami-dami na pala ng mga libre. Yung pagkakasabi niya, di ba? Yung dialysis, yung pag-inoperahan, pag-cancer patient ka, ay libre na pala dapat. Pero talaga bang gano'n ang nangyayari? This is already the second half. Last hurrah na niya ito. Kasi normally nga, lame duck ka na. And yun na ang nagiging general perception sa kanya, lame duck na. So kailangan he must do things para ma-reverse yung ganyang impression. So dapat magpakita din siya ng tapang paminsan-minsan para maiba naman ang nagiging impression sa kanya. I myself had that impression that he's a weak leader, that his administration is still struggling even after 3 years. So he has to prove us wrong.